Ang Pilipinas ay umaapaw sa iba't ibang klase ng sining, kung saan ay marami ang naipapasa pa rin sa bawat henerasyon. Sa mga nakalipas na taon at pag-angat ng teknolohiya, mas naging karaniwan na ang mga digital arts kumpara sa traditional arts. Riono 2021. Ayon sa UNESCO, ang traditional craftsmanship ay kabilang sa pagpapakita ng hindi nasasalat na pamana ng kultura. Sa halip na tumuon lamang sa pagpepreserba sa sining ng isang komunidad, ang pag-iingat ay dapat din na tumututok sa paghikayat sa mga local artists na magpatuloy sa paggawa ng sining at ipasa ang kanilang mga kasanayan at kaalaman sa iba, lalo na sa loob ng kanilang sariling mga komunidad. Ba yan, walang hangin, di tuloy ito mapalipad. Sabi sa'yo, pumunta lang tayo tabing ilog para manghuli ng tutubig. Sige na nga, tara, pauna makarating ng ilog. Pag nauna ako, bibilan mo ko ng ice cream. Sige, pag ako nanalo, bibigyan mo ako 10 pogs ha. 1, 2, 3. Oh, nauna si Badsa, nakita ko yun. Dati di okay lang. Kuya, ano nga pala yung dala mo, Bad? Ito. Gawa ko to. Ang galing, no? Magandang araw sa inyo mga binibining at ginoong malilikha. Ako nga pala si CTI na Pisumangan at samahan ninyo kami na libutin ang buhay at talento ni Sir Alberto Magsumbol o mas kilala bilang Bads sa larangan ng sining. Ngunit bago natin tunghayin ang buhay ni Sir Bads, ano nga ba ang paper cutting? Ang paper cutting ay isang tradisyonal na gawaing Pilipino sa paglikha ng masalimuot na disenyo gamit ang mga kutsilyong pampalamuti upang gupitin ang mga papel at maging isang disenyo. Ang paper cutting ay uugnay sa Chinese at Japanese na estilo ng sining. Ito ay pinakilala ng mga Chino noong 16th century at mabilis na kumalat at naging tanyag sa Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Gian Joshua Zacarias. Nandito tayo ngayon sa restaurant at studio ni Sir Bads Magsumbol. Ang lugar na nga pala ito ay nag-o-offer ng iba't ibang uri ng serbisyo sa mga tao. Halina't samahan niyo na ako para matuklasan ang buhay ni Sir Bads sa pamamayan na napapangunahan ni Marian Sa Bernardo. Narito makikita ang kainan na nag-o-offer ng iba't ibang uring putahe at mga inumin. At dito rin ay pwedeng makakita ang iba't ibang uri ng singing at paper cutting na gawa ni Sir Bads. At panghuli, pwede rin dito mapag-aralan at matuto ng pottery at manood ng teatro. This is Diana. Yep. Okay. And, parang batang Gloria Macapagal Arroyo. Mga live sketches yan. Welcome sa Kubo. Ako si Alberto Bads Magsumbol. Fine artist, paper cut artist, at
nagtuturo din ng art. Dito sa Kubo, makikita nyo yung mga artworks ko, hindi lang paper cuts, mga paintings, at saka mga sketches. At taga Valenzuela din ako, doon ako lumaki. Pero ngayon, nandito ako sa Quezon City. Ito yung Art Club. Welcome kayong lahat para pumasyal dito at ma-experience kung ano naman yung klase na art na meron ako dito. Maraming salamat. Magandang araw po, Sir Bads. I'm Marian sa Bernardo po, yung i-interview po sa inyo for today. So, first of all po, gusto po namin kayong pasalamatan sa pagsang-ayon po na ibahagi yung experiences nyo po bilang isang proud local artist. Pwede nyo po bang ipakilala yung mga klase ng art forms po na ginagawa nyo po? And ano po yung history nito sa Pilipinas? Okay. So, ang ano ko, traditional na artist. So, ibig sabihin, dinaanan ko yung pagguhit sa dry medium, lapis, color pencil, tapos pastels, hanggang chalk pastel, mga dry medium. Pagkatapos nun, dumaan din ako sa watercolor, sa acrylic, sa oil. Pero yung isang special na art form na ginagawa ko, yung paper cut. Yung paper cut art ay nag-originate yan sa China. Pero yung paper cut natin, hindi natin siya nakuha sa China directly, kung hindi sa Mexico. So, di ba ang tagal ng galleon trade? More than 400 years yun. So, yung route ng galleon trade is from Manila to Acapulco. So, Mexico yun, balikan na. So, kaya yung maraming sa ating kultura na galing sa Mexico, may fiesta tayo. Yung barong natin, meron din sila. Yung music natin, yung kundiman, parang ganun din sa kanila. Sounds like. So, maraming influensya na galing dun sa lugar na yun. Na-assimilate natin. Paano at kailan naman po kayo nagsimula maging artist? And ano po yung nagtulak or nag-inspire po sa inyo to be one? And in addition na rin po, ano po kaya yung connection po ng ninyo po na, or yung bansag po sa inyo na Bads? Okay. So, yung origin, ito yan. Lahat ng mga bata, sabi nila, kahit sabi ni Picasso, all kids, all children are artists. The problem is growing up to be one. So, lahat tayo, I think, at some point, artist eh. Ako, syempre, ang nakadiscover niyan, yung nanay ko. Di ba? Kasi nakita niya, nagdo-drawing na ako sa pader eh. Sabi niya, artist to. So, ang kailangan lang, masuportahan ka. Ngayon, yung buds naman, ano yun eh. Kasi nung maliit daw ako, long hair ako, kulot-kulot. Akala nung lolo ko, magiging bading ako eh. Hala. So, kailangan pangalanan natin siya ng astig. Yung buds, badong yun, parang siga sa kanto. So, hanggang naging buds na lang. So, yun yung origin. Ayun po. Oh, follow-up question lang po. I heard po kasi, yung lumaki po kayo sa Valenzuela po. Okay po. Okay. So, sabihin nga kasi, yung Valenzuela dati, parang probinsya, palayan. Kaya makikita mo yung ibang gawa ko sa paper cut. Merong mga batang nagtatakbuhan sa fields, nagpapalipad ng saranggola. Because yun yung kinalakihan ko eh. Nanguhuli ako ng tutubi. Sumasama ako sa mga nangunguha ng bulaklak ng mga kids. Tapos yung mga larong lalaki, mga tirador, etc. Na-experience ko yun. Sana nga. Na-experience din sana ng mga ano ko, pero wala nang chance. Continuing lang po, ma-ask ko lang din po, may mga group or associations po ba kayong kinabibilangan or itinayo po? Yung itinayo is yung Paper Cutters Guild of the Philippines. Samahan ng mga nagugupit-gupit ng papel. Kasi nung inumpisahan ko yung paper cut, ang akala ko wala eh. Pero madami. Sobrang dami ng paper cutter sa atin. Mula North Pangasinan, Baguio, Bicol, hanggang Mindanao. Meron mga paper cutters. Tapos nag-conduct na nga ako ng mga workshops. Siyempre, yung mga bata na natuturuan, gusto nilang maging miyembro. Kaya over 600 na sila yung members ng Paper Cutters Guild. Ayan, doon sa mga grupo naman na kinabibilangan, ang pinakauna doon, siyempre, yung TSKP, tagapagtaguyod ng sining at kultura ng Pilipinas. So, ako doon,
Vice President ako doon for External Affairs. At saka nagko-conduct din yun ng mga libreng workshops nationwide. So, this 2 days ago, nasa Zambales kami. Tapos ang susunod niyan ay sa ano na, sa Mindanao. Ganun yun, free workshops yan. So, ang isa pang mahalagang grupo na kinabibilangan ko, yung Art Dialogo Asia. So, ganun din, nagko-conduct din kami ng exhibits at workshops, hindi lang dito locally, pati sa ibang bansa. Next question po. Sa tagal nyo na pong naging local artist, ano po yung for you po, yung pinakamalaki pong nakamit nyo po sa career nyo po? Ano po yung mga milestone and accomplishments po na nakamtan nyo? Madami yun eh. Pero ako, ang iniisip ko, yung ano eh, yung magiging contribution mo sa community. Mas malaki yun, more than anything else. Although, kunyari, yung mga awards, meron yan, lagi yan. Ang paniniwala ko kasi sa award, ganito. Yung award ay binibestow sa'yo dahil sa mga bagay na ginawa mo. It's not something na kailangan mong targetin. Hindi. Kasi yung award, binibigay lang sa'yo dahil may ginawa ka. O, basta ganun. Kasi ngayon, mayroong mga controversy tungkol sa awards. Sabi ng iba, yung mga awards, binibili, binabayaran. I don't subscribe to that. Gusto ko, kahit walang award, okay lang ako. Pero dun sa, ano naman, sa mga nagbigay ng award para sa akin, eh, pina-appreciate ko naman siya, binavalue ko naman. Po sa mga gawa nyo na nakikita po namin dito, may ibang lugar pa po ba kung saan po pwede namin makita yung mga artworks nyo? Oh, meron. In fact, yung mga pinakamalaking works ko ay nasa Mindoro. Nasa Balay Mindoro. Events Place yun, bago lang. Pero meron ako doon na ang title ng mural is Generasyon. Pagka nakita nyo yun, I hope you can show that. Yung Generasyon is mga larger than life portraits ng mga yan. Malaki masyado. Pero sobrang realistic din. Kaya pagka dapit hapon, saka tinignan mo siya, parang nangungusap yung mga portraits. Kaya ako nung ginagawa namin yun, tapos 5:30 na, sabi ko dun sa apprentice ko, likpit ka na, ayoko na. Nakikipagtinginan na si Lola sa atin. So, pati yung paper cut, yung largest paper cut ko, ay nandun din. Siguro, ano yun, mga 12 feet yung height. Ganon, tapos triptych siya. Madaming malalaking works na nandun sa place na yan. Ano naman po para sa inyo ang art? Dapat po bang ituring ang paper cutting bilang isang craft o sining lamang o parehas itong isang craft at isang sining? Yan. Yun siguro nga yung sinasabi mo kanina kung meron akong significant na ano, na nagawa para dyan sa sining. Isa yan yun. Kasi nung nag-uumpisa ako sa paper cut, parang craft siya. Craft. Parang yun ang tingin nila. Kasi paper cut, ang sikat na paper cut, yung mga pabalat. Alam mo ba yun? Pastillas de leche. Yung wrapper, diba? So, pabalat yun sa Bulacan. Naisip ko, maganda yan eh. Pero, paano ang ekonomiya ng mga paper cutters? Kasi, hindi mo pwedeng presyohan yung wrapper na mas mahal pa doon sa candy. So, paano kikita? So, ang sabi ko, parang innovation yung naisip ko. Tapos na-realize ko sa ibang bansa, iba ang paper cut eh. Meron silang mga malalaki masyadong paper cut. Meron silang mga experimental na paper cuts na hindi mo na masabing craft. Tapos, for example, mamaya pagka tingnan nyo, meron akong magawa dito eh, na very intricate na paper cut. For example, si Supremo. Mamaya, tingnan nyo si Supremo. Yung portrait siya ni Andres Bonifacio. Malaki. Walang ibang ginamit kundi papel lang. Tapos yung Infinity Dragon. Ngayon, sa ako siya ibabalik yun sa tanong. Pwede ko bang, ano ba sa tingin mo? Craft ba yan? Di ba? Kasi kung craft yun, that means pwedeng gawin ng iba as hobby, di ba? Pero yung mga artworks na binanggit ko kanina, that is something that would require you more time to think and more skill para ma-execute. So, hindi na yung craft.
tanghali po, ano po yung masasabi niyo po sa mga young artists po na nag-a-aspire po mag-paper cut or basta po young artists po in general, kahit ano pong forms ng art nila? And addition pa po, ano po yung mensahe niyo po sa mga kapwa-artists niyo po sa Valenzuela specifically? Okay. Sa mga batang artist, ito yan. Kaya paminsan-minsan pumapasyal kami sa iba-ibang lugar. Nagbibigay kami ng art talk. Dahil sa ganun, yung sa payo na yun. Kasi ang kadalasan na problema ng mga nagsisimulang artist, so isipin nila, gagalingan nila eh. Gagalingan yung trabaho. Ngayon, pagka nakaproduce ng magandang artworks, ano ang next? Diba? Ano ang next? Paano ba tayo mabubuhay? Diba? Parang continuously dinedevelop natin yung skill natin. Pero paano mo nga mako-convert yun para sa kabutihan ng ekonomiya mo, di ba? Maganda nga yung pesa mo, wala ka naman pera. Parang namang ano na yan, lumang problema na ng mga artist yan. Kasi ang mga artist, creators, hindi tayo ahente. Yung mga artist, hindi yan tigatinda, tigagawa. So, ako, una, magpatuloy, pero sa akin, dapat, magtiwala din tayo dun sa mga mga kasama natin sa industriya na sila yung nagmamarket sa atin. Sila ang nag-aasikaso ng mga business para sa atin. Sa mundo kung saan madalas na napapabayaan ng teknolohiya at modernisasyon ang mga tradisyonal na anyo ng sining, patuloy pa rin umaasenso ang magarang sining ng paper cutting sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng paglalakbay sa kapanapanabik ng mundo ng Philippine artistry, ng ating piniling artistang tangko, nakita natin ang lakas ng kanyang talento, pagnanais at kulturang pamana. Inaanyayahan namin kayo magbalik tanaw sa magandang ugnayan ng tradisyon at pagbabago na bumubuo sa gawa ng ating mga lokal na artist. Sa pamamagitan ng mga kamay na punong-puno ng galing ni Sir Vads magsumbol, nakita natin hindi lamang husay sa isang sining na ipinasa sa pamamagitan ng mga henerasyon, kundi isang buhay na ekspresyon ng ating kultural na pagkakakilanlan. Sapagkat sa mahusay na paglalaro ng liwanag at anino ng nakaraan at kasalukuyan, naroon ang puso at kaluluwa ng Philippine artistry, naghihintay na masuri, pahalagahan at ibahagi sa buong mundo.